100.7 Forever! Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga karanasan sa buhay na hindi natin pwedeng husgahan kaagad hanggat hindi natin napagdadaanan. At madalas kapag nandun na tayo sa sitwasyon, tsaka lang natin lubos na maiintindihan ang pakiramdam, sakripisyo at dedikasyon ng isang taong dumadaan dito. Ikaw ka, barangay, ano ang isa sa pinaka hindi mo malilimutang karanasan na sa huli ay maituturing mong isang karangalan na iyong pinagdaanan? Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ninyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Christine o Teen for short. 36 years old na ako at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang pribadong kumpanya. Meron akong asawa, ang aking butihing mister na kilalanin na lang natin sa pangalang Bartolome o Barty. Sa kasalukuyan ay naninirahan kami kasama ang dalawa naming anak na lalaki at babae na nasa 7 at 5 taong gulang. Ang totoo, sa parehong kumpanya kung saan ako nagtatrabaho kami nagkakilala noon ni Barty. Noon ay 23 years old pa lang ako samantalang siya ay 24 years old naman. Taga-kapilang department siya pero palagi niya akong dinadaanan sa cubicle ko para lang hatiran noon ng kape o di kaya'y pagkain lalo na sa tuwing nag-overtime ako. Doon na nga kami nagkamabutihan at di nagtagal ay niligawan niya ako. Sinagot ko din naman siya, Mama Mia. Kaya naman, naging opisyal na kaming dalawa. Romantiko at kwela. Ganyan si Barty. Ako naman ay may pagkaseryoso pero kalug din. Kaya nga, hindi malabong nag-click kaagad kami. Bagaman mas naging mataas ang posisyon ko sa aming pinagtatrabahuan kaysa sa kanya, hindi yon naging hadlang para mas lumalim pa ang pag-iibigan naming dalawa. 4 na taon din kaming naging magkarelasyon hanggang sa dumating nga ang araw na nag-propose siya sa akin ng kasal at nagpakasal kaming dalawa sa huwes. At kahit na lumipas na ang 8 taon at meron na kaming 2 anak ay hindi pa rin nagbabago mula sa pagiging sweet at romantiko ang asawa ko. At may pakandila at wine pa tayo sa dinner, ha? Tsaka, nasa na mga bata? Ba't parang hindi ko sila nakikita? 35 years old ka pa lang pero ulyanin ka na. Siyempre, wedding anniversary kaya natin ngayon. Kaya naman nag-effort talaga ako ng pagsiset up ng dinner date na to. Naisip ko kasing nakakatamad naman kung sa labas natin isi-celebrate, di ba? Tungkol naman sa mga bata, napakiusapan ko na sina mama at papa na doon muna sila sa bahay nila magstay. Saka miss na din daw kasi nila yung mga bata. OMG, I'm sorry. Nawala sa isip ko na ngayon pala yung wedding anniversary natin. Akala ko sa susunod pang linggo. Ano ka ba? Walang kaso yun, no? Alam ko naman na medyo busy ka din ngayon kaya nag-uulanin ka na. Ay, grabe naman sa pagiging ulyanin, Han. Bakit? Totoo naman na. Aminin mo na. Ulyanin na ang misis ko. Oo na nga. Kung dyan ka masaya, di pagbibigyan kita. Total, guilty naman talaga ako na hindi ko namalayan yung petsa. Akala ko talaga sa susunod pa na linggo.
Pero Han, thank you ha. Thank you, son. Sa pakandila at pawain. Sira! Thank you sa effort. Alam ko sobra mong pinaghandaan tong dinner date natin. Kitang-kita naman sa dami ng hugasin dun sa lababo eh. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala doon. Aba dapat lang no? Pero seryoso nga. Salamat kasi nag-abala ka pa talaga na kahit pareho tayong busy sa trabaho eh. Hindi ka nakakalimot lalo na sa mga importanteng petsa tulad nito. Ako nga yung babae, ako dapat ang mas detalyado at matalas yung memorya, di ba? Kaso sa ating dalawa, may nanalo na. Di naman porke ako ang lalaki sa relasyong to. Ikaw na lang palagi ang mas nakakaalala ng mga importanteng petsa na sineselebrate natin. Katulad itong wedding anniversary natin. Bakit ka mo? Siyempre, parehong mahalaga sa atin ang araw na to. Pero para sa akin, mas importante to. Talaga? Paano mo naman nasabi? Siyempre, tinatanong pa ba yun? Ito lang naman yung petsa ng araw na pinakasalan ko ang pinakamamahal kong babae 8 years ago. Ikaw yun, honey. Kaya naman hanggang ngayon, pakiramdam ko nakalutang pa din ako sa ulap. Lalo na nung pumayag ka makasal sa akin, kahit na sa West lang. Hindi naman mahalaga kung sa West lang tayo kinasal eh. Dahil para sa akin, ang pinaka-importante, sa'yo ko nakasal. Hindi sa kung sinong hindi ko naman mahal o hindi kasing romantiko mo. Habang buhay ko ipagpapasalamat na naging asawa kita. Sa katunayan, kahit lalaki ako, hindi ko pati mapigilan ang sarili kong wag kiligin. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo kung gaano ko kaswerte na pinagtagpo tayo at itinadhana. Na maging mister mo ko at makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Honey, pangako, kapag nakakaluwag na tayo, pakakasalan ulit kita sa simbahan. Alam kong pangarap mo maikasal sa simbahan, hindi ba? Dream wedding ko nga yun. Pero ikaw naman ang dream husband ko. Kaya kahit pa hindi matupad yun sa ngayon, masayang masaya ako dahil natupad na sa'yo yung pinakamahalagang pangarap ko sa buhay. I love you, honey. Salamat ulit sa mga effort mo ha. Hindi lang yung wedding anniversary natin kundi sa lahat-lahat. Basta alam mo na yun. At salamat din dahil tinupad mo ang pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. Kasama ka. Happy anniversary, Han! Happy anniversary din! Cheers! Cheers! Pero ikaw pa din ang maghuhugas ng mga pinggan, ha? Gusto mo, ako na din ang maglaba eh. Sana palagi na lang anniversary natin. Para ano? Para palagi mo ako nauutusan? Pasalamat ka, mahal kita. At mahal din kita, Nax! Mama Mia, hindi sapat ang salitang maswerte dahil sa pagkakaroon ko ng mister na tulad ni Barty. Hindi lang niya palaging pinagagaan ang bawat araw ko sa mga kwela at corny niyang banat at biro, kundi literal na pinagagaan niya ang pagiging parehong working mom ko at housewife. Palibhasa, mas marami pa yata siyang gawaing bahay na nagagawa kaysa sa akin sa mga rest days namin. Hindi ko din naman sinasabing perpekto ang relasyon namin ng mister ko, Mama Mia. Nagkakaroon din kami ng pagtatalo. Tipikal na pinagdadaanan ng kahit na sinong mag-asawa. Pero sa dulo, pareho namin itong pinag-uusapan at kaagad na ginagawa ng solusyon. Aaminin ko, may mga pagkakataon na kapag mainit ang ulo ko, mas doble ang pangunawa na binibigay sa akin ni Barty. Hindi niya sinasabayan yung emosyon ko. Siya ang nag-a-adjust. Kaya naman masasabi kong mapalad talaga ako sa aking mister. Hanggang sa Marso ng taong 2020, Mama Mia, ay nagkaroon nga ng COVID pandemic. Iyon din ang masasabi kong pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan naming mag-asawa. Nang dahil sa pinaigting na community lockdown at quarantine sa kasagsagan ng pandemya, kinailangang magbawas ng tauhan ng kumpanyang aming pinagtatrabahuan. At sa kamalas-malasan, Mama Mia, isa ang asawa ko sa mga nawalan ng trabaho.
Nakaka-disappoint naman, Han. Bakit naman kasama ako sa mga tinanggal ng management? Akala ko pa naman sapat na yung mahabang panahon na ginugol ko sa kumpanyang yun para i-consider nila ako at hindi alisin. Ay, kinausap ko na din ang mga boss natin, pero hindi nila ako pinakinggan, Han. Kesyo kailangan talaga natin magbawas ng tao dahil nga daw mahina ang operation due to pandemic. Maswerte na nga lang ako dahil hindi nila ako inalis. Hindi ka talaga nila aalisin dahil mataas ang posisyon mo, no? Supervisor ka nga, di ba? Samantalang ako, hamak na empleyado lang. Ano bang ibig mong sabihin? Na gusto ko mawalan ka ng trabaho, ha? Pwede ba, Han? Gets ko kung bakit mainit ang ulo mo. Kahit ako nanghihinayang din sa tagal ng panahon na inilagi mo sa kumpanya. Pero sana naman, huwag mo ipamukha sa akin na dahil sa mas mataas ang posisyon ko kaysa sa'yo, kaya hindi ako tinanggal. Bakit? Gusto mo din bang mawalan ako ng hanap buhay? Baka nakakalimutan mo. Kapag pareho tayong tumigil sa pagtatrabaho, lalo tayong mahihirapan. Isipin mo na lang ang mga gastusin natin bago ka magsalita ng ganyan. Pasensya ka na, Han, ha? Hindi ko sinasadyang masabi yun. Siyempre, masaya ako na hindi ka natanggal sa trabaho. Pero hindi ko lang kasi talaga mapigilang malungkot dahil nga ako pa ang nawalan. Naiintindihan ko naman na malungkot ka. Pero isipin mo din na hindi lang ikaw ang nawalan. Marami kayo. Kahit paano, maswerte pa din tayo dahil isa lang sa atin ang tinanggal nila. Nag-aalala lang naman ako dahil ayokong suluhin mo yung responsibilidad sa pamilya natin. Kaya pa nga ako, kahit na mahirap maghanap ng trabaho ngayon dahil sa pandemic, susubukan ko pa rin. Hindi ako titigil sa pag-a-apply para naman hindi lang ikaw yung kumakahid sa atin. Alam mo, Han, naisip ko lang na since unpredictable pa nga mga nangyayari ngayon, kumbaga, hindi pa natin sigurado kung kailan babalik yung lahat sa dati, siguro mas okay na hindi ka na lang muna maghanap ng mapapasukan trabaho, kahit pansamantala lang. Dito ka na muna sa bahay. Alagaan mo yung mga bata para naman hindi na natin kailanganin pang magbayad ng magbabantay sa kanila. Ano sa palagay mo? Gusto mo magstay ako sa bahay habang ikaw nagtatrabaho sa labas? Oo, pero suggestion ko lang naman yun. Kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Kaso, mas mapapanatag ako kung ikaw yung makakasama ng mga anak mo dito habang nagtatrabaho ako. Lalo pa ngayon na mas mahigpit yung protocol ng gobyerno dahil nga sa pandemic. Tsaka pansamantala lang naman. Hanggang gumaanggaan lang yung community quarantine dito sa Metro Manila. Ano sa palagay mo? Kung sa bagay, naisip ko din naman na malaki ang matitipid natin kung magbabawas tayo ng pinagkakagastusan. At sa pagkakataon na to, malaking tulong sa atin na wag na muna kumuha na magbabantay sa mga bata. Sige yan, payag na ako na magstay muna dito sa bahay kasama ang mga anak natin habang medyo hindi pa maayos ang nangyayari dahil sa pandemic. Thank you, Han. Malaking bagay yung pagpayag mo na yan. Alam ko na malaki din ang pag-a-adjust na gagawin mo dahil from office works, magiging taong bahay ka, plus taga-alaga ka din ng mga anak natin. Kaya naman sana mapagtiyagaan mo. Ano palagay mo sa mister mo? Sumusuko sa mga hamon sa buhay? Aba, itaga mo sa bato. Ako magiging pinakamagaling na house husband/yaya sa mga anak natin. Oh sige saan ko yan ha? Dahil kapag tinupad mo ang pangako mo, may reward ka sa akin. Talaga? Pwede bang i-advance ko na yung reward ko? Tingnan mo to. Wala pa nga At saka bawal magtabi-tabi. Ano ka ba? Social distancing dapat. Ano naman Akala ko talaga, Mama Mia, ay hindi papayag si Barty sa naisip ko na manatili muna siya sa bahay namin kasama ang aming mga anak. Sa totoo lang, handa na din akong marinig mula sa kanya na ipaglaban niya ang karapatan niyang magtrabaho at bumuhay sa pamilya dahil siya ang lalaki at padre de pamilya. Kaya naman ganun na lamang ang kasiyahan ko nang i-consider niya ang pagiging house husband. Nang mag-general community quarantine na nga ay unti-unti na din kaming nagbalik trabaho. Kahit na sa una ay mahirap dahil maraming trabahador ang nawala sa aming kumpanya, dahilan para magkatambak-tambak ang mga trabaho, ay masasabi ko naman na masaya pa din ako dahil meron pa rin akong pinagkakakitaan. Bagay na malaki ang silbi para sa amin lalo na sa panahon ng pandemya.
Ang mister ko naman, Mama Mia, ay career kung career ang pagiging house husband. Palibhasa, di na rin naman bago sa kanya ang paggawa ng mga gawaing bahay na madalas trabaho naming mga nanay dahil tulad nga ng sinabi ko, napakasipag na asawa ni Barty. Nagkataon lang na naging full-time siya sa bahay dahil nga sa COVID-19 pandemic. Nang mga panahong yun, kahit paano ay masasabi ko, Mama Mia, na maayos-ayos na din ang aming setup. Masasabi ko na sa panahon na yun ay naging mag-partners talaga kaming dalawa. Nagdaan nga ang ilang buwan at napapansin ko na nag-e-enjoy talaga sa pagiging house husband ang mister kong si Barty, Mama Mia. Nandyan yung habang inaalagaan niya ang mga anak namin ay isinasabay na din niya ang paglilinis ng buong bahay. May mga pagkakataon na nagiging bonding time na din naming mag-aama ko o nang mag-aama ko ang mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto. Kaya naman kahit sobrang pagod ako sa buong araw na pagtatrabaho, ay parang gusto ko namang umapaw sa labis na kasiyahan. Madalas pagising ko sa umaga ay nakapagluto na si Barty. Kakain na lang ako. Ipinaghahanda din niya ako ng baon para sa pananghalian, pati na din sa merienda. Tapos pag uwi ko naman galing trabaho ay nakahain na ang hapunan. Literal na uupo na lang ako at kakain. Aaminin ko na medyo nag-alala din ako dahil baka napapagod na ang mister ko mula sa maghapong paggawa sa bahay namin, sabayan pa ng pag-intindi sa aming mga anak. Pero mukhang desidido talaga si Barty na patunayan ang pagiging the best house husband niya. Diyan bandahan. Sige pa, dyan. Saan? Dito ba? Ubarin mo na kasi yung damit mo para naman makapako ng maayos. Oo, dyan nga. Sige, diin mo pa. Mukhang tensyonado masyado ang mga muscles mo, Han. Stress ka ba sa work? Ay, sinabi mo pa. Ang dami kasing ginagawa tapos palagi pa ako naghahabol sa deadline. Ay, grabe, kulang ang powers ko sa pagmumultitasking sa office kaya medyo stress na din ako. Thank you dahil nag-offer ka ng masahe, Han. Naisip ko lang kasi na kailangan mo din mag-release ng tensyon para gumaan-gaan naman ang pakiramdam mo. Saka aminin mo, ang galing ko magmasahe, no? Well, oo nga. Teka, kailan ka pa natuto magmasahe ng ganito kasarap, ha? Sasabihin ko pero huwag mo akong pagtatawanan, ha? O sige, kwento. Online. Ay, ano ka mo? Dito kasing nakalipas, naaaliw ako sa kakapanood ng bagong recipe online. Hanggang sa nakita ko nga yung step-by-step massage na yan, kaya inaral ko na din. Actually, surprise ko sana yan para sa birthday mo. Kaso, napansin ko mukhang kailangan mo na ngayon. Ang dami mo talagang oras para matuto ng iba't ibang bagay, ano? Aba, syempre. Gusto ko din samantalahin may matutunan since nandito lang ako sa bahay natin. Malay mo, pagiging masahista o kusinero na pala ang next career ko. Eh kung mangyari nga yun, aba, ako ang magiging #1 supporter and customer mo. Thank you, Hana. Pero alam mo, na-realize ko na hindi pala basta-basta ang pagiging tulad nyo, no? Yun bang maging nanay tapos mag-alaga ng mga anak? Kasi dito pa lang sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba at paglilinis talagang nakakapagod na. Paano nyo napagsasabay-sabay yun? Tapos pumapasok pa sa opisina. Pambihira. Kahit na lalaki ako, talaga sobrang mapapagod ako nun. Ewan ko din ba? Siguro ganun talaga kaming mga babae. May superpower pero at the same time, may pusong mamon. Thank you sa pag-appreciate sa amin, honey, ha? Ano ka ba? Wala yun, no? Sa'yo nga ako dapat magpasalamat
Kasi akala ko nung una hindi magandang ideya ang naisip mong maging house husband ako. Aminin ko na, inisip ko din na nagkamali ako na sumangayon sa'yo noon matapos kong pagdaanan yung lahat ng hirap na ginagawa ng mga nanay sa bahay. Kaso, desidido talaga akong patunayang hindi ako basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. At mukhang na-prove mo naman kasi para na akong buhay prinsesa simula nung magstay ka dito sa bahay. Pero Han, ayoko din naman na masyado mong karirin yung pagiging house husband mo ha. Alalahanin mo, temporary lang to. Ayokong dumating yung araw na pagsawaan mo tong ginagawa mo tapos bigla ka na lang mapagod. Kaya hinay-hinay din ha. Gawin mo 1 beses lang ang paglalabas sa 1 linggo imbes na 2. Sorry naman. Ayoko kasing natatambakan. Biro lang! Ikaw naman! Pero gusto ko lang sabihin kung gaano ako ka-proud sa'yo dahil pumayag ka sa setup natin at mukhang nag-e-enjoy ka naman. Nako, kung sa ibang lalaki yan, siguradong magre-reklamo na sila dahil kesyo naaapakan daw yung pride nila. Naiintindihan ko naman kung bakit nila iniisip yung ganun. Dahil yun ang standard na kinasanayan natin. Na kapag gawaing bahay, dapat babae lang ang gumagawa. At yung pagtatrabaho sa labas, dapat sa mga lalaki lang. Pero iba na ang panahon ngayon. Saka sabi ko nga diba, hindi din biro ang maging nanay. Walang trabahong biro sa pagiging magulang. Naks naman! Halika nga dito, pakis nga! Inuuto mo lang yata ako, Han eh. Bakit? Ayaw mo ba? Sino may sabi? Ang totoo, Mama Mia, ay sinusubukan pa din namang mag-apply ng trabaho ng mister ko online. Kaso madalas walang bakante sa posisyong pinapasukan niya o di kaya meron nga kaso pinaghihintay siya ng matagal ng mga employer o pinangangako ang tatawagan pagkatapos ng initial interview para lang hindi nabalikan at paasahin sa dulo. At kahit na anong pagtatago ang gawin ni Barty na di siya nasasaktan at nadidisappoint, sa nangyayari ay nararamdaman ko naman yun, Mama Mia. Siyempre, misis niya ako. Kilala ko siya. Madalas nga niyang sabihin na ayos lang siya pero meron pa namang ibang pagkakataon. Kaso nakikita ko pa din ang lungkot sa kaniyang mga mata. Alam ko naman na hindi namin kontrolado ang nangyayari dahil sa pandemic. Alam ko na hindi lang naman kami ang nahihirapan. Kesyo sasabihin ng iba na meron pang mas malala ang pinagdadaanan namin. Pero hindi ko na din dahilan yon para invalid ko ang pakiramdam ng asawa ko, Mama Mia. Kahit na lalaki siya, kahit na masanay tayo na dapat mas malakas sila kaysa sa atin. Hanggang sa isang araw ay natuwa naman ako dahil nagkaroon ng online reunion si Barty at ang mga kaibigan niya na sina Samson at Leonardo. Naisip kong magandang pagkakataon din yon para malibang naman ang mister ko. Kaya lang, mukhang nagkamali yata ako. Aba, Tol! Kailan nga yung huling beses na nakita-kita tayo? Parang matagal na rin simula na mag-quarantine eh. Oo eh. Bigla ako tuloy na miss yung mga gala natin. Buti na lang kahit paano, nagka-reunion tayo kahit na online lang. Eh ikaw eh, masyado ka naman kasing busy. Matagal ka na namin kinukontak ni Samson pero di ka naman namin ma-reach. Di naman. Ang dami ko kasing ginagawa dito sa bahay. Kaya wala na din akong oras makipag-chat. Kapag naka-online naman ako, panay ako panood ng mga learning videos para matuto ko ng kung ano-ano. Saka, inaasikaso ko din ang mga anak namin ni Tin. Kaya sobrang busy talaga ako. Aba, mukhang kinakarir mo naman talaga ang bago mong trabaho ah. Ano nga ba yun? House husband. Oo, husband nga. Tol, nangyari? Mukhang bumaliktad na yata ang mundo ah. Diba dapat si Tin ang nasa bahay niyo imbis na ikaw? Nagkataon kasi na sa aming dalawa, ako yung natanggal sa posisyon.
Saka napagkasunduan naming mag-asawa na ako na muna mag-aalaga sa mga bata. Para kahit paano makabawas sa pinagkakagastusan namin. Kahit na! Dapat hindi ka pa rin pumayag sa gusto ng misis mo, tol. Ano? Para lumalabas na okay lang sa'yo na apakan niyang pagkalalaki mo? Dahil ikaw nasa bahay at gumagawa ng mga gawain pang babae? Ano ba naman yan? Ang weird naman yata nun. Di ka man lang ba nahihiya? Oo nga, tol. Nakakahiya kaya yung ikaw ay naglalaba, nagluluto, tapos ikaw din yung umiintindi sa mga anak nyo. Aba, parang ang swerte naman ng misis mo sa'yo. Ina-under ka niya ng ganyan. Hindi naman siguro ganun yun. Di ko naman nararamdaman na ina-under ako ni Tin. Paano mo naman nasasabing hindi nga? Akala mo lang yun kasi tayong mga lalaki, masyadong mahal yung mga misis natin. Kaya konting pambobola lang nila, nakukuha nila tayo. Pero dapat maging matalino ka pa din. Dahil baka sinasamantala lang ni Tin ang pagkakataon. Anong sinasamantala ang pagkakataon? Sandali. Parang hindi ko na yata nagugustuhan ang tinutumbok na usapan natin mga tol Uy, tol. Huwag mo sanang masamayin ang punto ni Samson, ha? Pero nagsasabi lang naman kasi siya ng totoo Ang amin lang, huwag kang pumayag na maging house husband ka habang buhay. Dahil unang-una lalaki ka. Dapat sa atin, nasa labas tayo ng bahay at nagtatrabaho, hindi nasa loob. Kung tutuusin, dapat nga si Tinang nawalan ng trabaho at hindi Mawalang galang na sa inyong dalawa ha. Pero parang hindi ko yata nagugustuhan ang pinag-uusapan ninyo. Ano't parang minamaliit niyo yung pagiging house husband ng mister ko ha? Bakit? May inaapakan ba siyang ibang tao? Wala naman, di ba? At para sabihin ko sa inyo, hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang paggawa ng mga gawaing bahay tulad ng sinasabi ninyo. Tin, hindi naman sa ganon. Sa totoo lang, chinicheer nga namin si Barty dahil baka nabuburyong na siya dyan sa bahay nyo. Wala naman kaming masamang ibig sabihin dun. Oo nga, Tin. Hindi mo naman kailangan magalit dyan. Kalma ka lang. Han, tama sila. Wala naman silang ibang ibig sabihin dun kaya hindi mo kailangan magkaganyan. Ayos lang kami. Paano hindi ko kailangan magalit? Dinig na dinig ko kung paano ka iniinsulto ng dalawang ungas na yan. Hoy, kayo ha? Naturingan pa naman kayo mga kaibigan pero imbes na suportahan nyo si Barty, minamaliit nyo pa siya. Palibasa, wala kayong alam sa pinagdadaanan ng pamilya namin Kung makapagsalita kayo, wagas, mga judgmental! Mama Mia, nauwi nga sa pagtatalo naming mag-asawa ang pakikisali ko sa usapan nilang magkakaibigan. Nagalit sa akin si Barty dahil hindi raw ako marunong makinig. Na dapat daw hindi na ako nakialam dahil kaya naman daw niyang i-handle ang sitwasyon. Sa isip ko, masisisi niyo ba ako kung hindi ko kayang manahimik lang dahil sa nakikita kong panghahamak sa kanya ng dalawang naturingan pa naman din niyang kaibigan? Naiintindihan ko naman ang sentimiento ng mister ko, Mama Mia. Ayoko din na makaramdam siya ng hindi maganda sa sarili niya tungkol sa desisyon naming maging house husband muna siya pansamantala. Kaya naman pilit ko yung ipinaintindi sa kanya. Kaya lang Mama Mia, minasama niya at sinabing tama ang mga kaibigan niya. Na kesyo, minamanipulate ko lang daw siya sa mga bagay na dapat niyang isipin at dapat niyang gawin. Inintindi ko na lang siya, Mama Mia, dahil alam kong nasasaktan siya. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa din ako kinikibo ni Barty, Mama Mia. Pero kahit na meron kaming tampuhan, hindi pa rin nagbago ang kasipagan niya sa bahay namin.
Palagi pa rin niya akong pinagluluto ng almusal at pinaghahanda ng pagkaing pananghalian. Walang sawa din niyang iniintindi ang mga anak namin. Kaya lang napansin ko na bukod doon, naging aligaga din siya para makahanap kaagad ng mapapasukang trabaho. Kaso dahil marami ang mga kumpanyang walang bakante o di kaya'y pinapaasa lang siya, kung kaya naman mas mabilis na uubos ang pasensya niya. Dahilan para mas maging mainitin ang kanyang ulo. Sa kabila ng lahat ay inintindi ko ang mister ko, Mama Mia. Alam ko na mahirap yung frustration na nararamdaman niya dahil sa aming sitwasyon. Alam ko na kahit itanggi man niyang hindi niya masyadong iniisip ang sinabi ng mga kaibigan niya, ay naaapektuhan pa rin siya. Kaya naman ang isang beses na nag-open up siya sa akin at umiyak, ay doon na halos madurog ang puso ko, Mama Mia. Sorry Hana. Siguro nga tama sina Samson at Leo na mahina talaga ako kaya hanggang ngayon wala pa din ako nahanap ng trabaho. Na hanggang ngayon, house husband pa din ako. Siguro kung malalaman pa nilang umiiyak ako ngayon baka itakwil na nila ako sa tropa. Pakiramdam ko kasi isa akong malaking talunan. Ano bang sinasabi mo, Han? Alam mong hindi totoo yan. Tsaka, sino may sabi sa'yong malalaman pa ng mga kaibigan mo ang nangyayari sa atin? Kung ako nga lang ang masusunod, gusto kong alisin mo na sila sa buhay mo. Dahil imbis na nakatulong, nakagulo pa sila. Hindi sila mabuting kaibigan, Han. Pero tama pa din naman sila Mukhang habang buhay na yata akong magiging house husband. Ay, sige, ganito na lang. Napilitan ka lang ba sa pagpayag mo nun sa akin na magstay muna dito sa bahay habang wala ka pang nahahanap na trabaho? At dahil magulo pa ang sitwasyon gawa ng pandemic? Hindi. Kung ganun, hindi ka ba nag-enjoy sa mga ginagawa mo dito? Ano ba namang klaseng tanong yan? Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Na walang kaso sa akin na mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga bata. Dahil natutuwa naman ako habang ginagawa yun. Sa katunayan, mas naging close nga kami ng mga anak natin kumpara nung pumapasok pa ako sa opisina. O edi wala na palang problema. Han, wala tayong issue. Kung meron man na may issue dito, yun yung mga kaibigan mo kuno. Ang dami nilang sinasabi. Wala naman silang alam sa pinagdadaanan ng ibang tao. Ang mahalaga lang sa kanila, masabi lang nila yung gusto nilang sabihin nang hindi man lang nag-iisip na posible silang makasakit. Pero sa totoo lang, nahihiya na din ako sa'yo. Dapat kasi tayong dalawa nagtatrabaho. Sa lagay, pasan mo lahat ng gastusin natin sa bahay. O bakit? Narinig mo ba ako nagreklamo? Hindi. Kita mo na? Alam mo, huwag mo na kasi masyadong alalahanin yung tungkol sa bagay na yan. Dahil sinabi ko nga sa'yo, walang may issue sa atin. Kahit napagod ako sa pagtatrabaho sa opisina, matik na nawawala yung pagka-uwi ko dito dahil nandyan ka. Iniintindi mo ko. Kaya ang laking pasasalamat ko dahil nagkaroon ako ng responsabling mister na katulad mo, Han. Hindi ka pabigat, okay? Walang pabigat sa pamilyang to. Hindi ka din malaking talunan dahil araw-araw mo namang sinusubukang maghanap ng trabaho, di ba? Kung pakiramdam mo wala nang magandang nangyayari dahil puro na lang pagkabigo, siguro dahil hindi pa tamang panahon para makuha mo yung gusto mo. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat Thank you, Hana. Alam na alam mo talaga ang sasabihin para pagaanin ng nararamdaman ko. Alam mo, narealize kong tama ka nga. Kaya siguro hindi pa ako natatanggap sa mga ina-applyan ko dahil marami pa akong dapat gawin dito sa bahay natin.
Nabanggit nga sa akin ng panganay mo na tuwang-tuwa sila dahil tinuturuan mo daw sila ng maraming bagay. Palagi nga din niyang binibida sa mga kaibigan niya na meron daw siyang astig na tatay eh. O kita mo yun? Kaya dapat hindi mo ikahiya yung pagiging house husband mo. Ako ngang misis mo, proud na proud sa'yo dahil 1 in a million ka lang. Kaya dapat ganun din yung maging mindset mo. Naniniwala naman ako na kapag hindi mo tinigilan ang pagdadasal sa isang bagay na gusto mo, darating din yung pagkakataon na ibibigay ito sa'yo. Okay? Kaya huwag ka na masyadong mag-isip ng hindi maganda. Magiging maayos din ang lahat, Han. Mama Mia, matapos nga ang pag-uusap naming iyon ng asawa ko, ay napansin kong umaliwalas ang mukha niya. Bukod doon, mas naging kalmado din siya at nawala ang tensyon sa mga balikat niya. Ang buong maghapon ng araw na yon ay ginugol na lang namin sa pakikipaglaro namin sa aming mga anak. At hindi pa din sumuko si Barty sa pagpapasa ng kanyang resume online. Desidido pa din ang mister ko na makahanap ng panibagong mapapasukang trabaho. Pero hanggat hindi pa nangyayari yon, kontento at masaya pa din siya sa pagiging house husband niya. Hanggang sa isang araw ay sinubukan na naman siyang kontakin ng mga kaibigan niya para alokin ng trabaho sa kumpanya kung nasaan ito nagtatrabaho. Kumusta? Ayos naman, tol. Eh kayo? Ayos na ayos lang din. Ikaw, balita sa pag-job hunting mo. Meron ka na bang bagong trabaho? Sa totoo lang, wala pa din eh. Nako! Mukhang hanggang ngayon house husband ka pa din. Sorry di ko lang mapigilan matawa kasi baka sumulpot na naman uli misis mo. Masamain na naman ang sinabi ko. Huwag ka mag-alala tungkol sa bagay na yon. Nasa grocery si Tin. Ako lang at ang mga bata ang nasa bahay ngayon. Ikaw naman, tol. Masyado ka namang natatakot sa misis mo. Ganyan ka na ba talaga ka-under sa kanya? Di bagay sa'yo. Bartolome pa naman ang pangalan mo tapos pumapayag ka na maging sunod-sunuran sa asawa mo? Sandali lang ha. Pero parang hindi ko na yata nagugustuhan ang sinasabi nyo tungkol sa misis ko. Bakit ba? Sa pagkakaalam ko, wala naman siyang ginagawang masama sa inyo, di ba? Kaya bakit ganyan ang tono ng pagsasalita niyo sa kanya? Kalma ka lang, tol. Nagjo-joke lang naman si Samson eh. Para ka namang di sanay sa amin. Ayusin niyo kasi yung mga biro niyo. Masyadong below the belt na eh. Below the belt? Bakit? Ibig sabihin kasi totoo. Totoo na house husband ka na, under ka ba ng misis mo? Ano ba kasing dahilan bakit niyo ako kinontak? Marami pa kasi akong gagawin, nakaka-istorbo kayo. Tol, sandali. Bakit ba? Ano bang gagawin mo at nagmamadali ka masyado? Huhulaan ko! Tatapusin mo pa ang labada mo, no? Ano naman kung yun nga ang gagawin ko? Alam niyo, sinasayang niyo lang oras ko eh. Uy, tol, kalma, sandali lang. Huwag mo muna patayin yung video call. Ang totoo kasi niyan, kinontak ka namin para alokin ng trabaho. Dito rin sa kumpanya na pinagtatrabahuan namin ni Samson. Para naman makaalis ka na dyan sa pamamahay nyo. At makaahon ka na mula sa pagiging house husband mo. Oo nga! Ano, game ka ba? For sure, magugulat yung misis mo dahil di ka na niya mauutusan yan sa inyo. Pwede ba tumigil na kayo? Alam nyo, hindi na ako natutuwa sa mga patutsada nyo na parang ang laki-laking issue ng pagiging house husband ko, ha? Para sabihin ko sa inyo, desisyon namin mag-asawa na magstay muna ako dito sa bahay since pandemic. Hindi ako pinilit ni Tin o ina-under katulad ng mga sinasabi nyo. Tol, chill, relax ka lang. Masyado ka mainit eh. Palibhasa, wala kayo naiintindihan sa pagiging house husband dahil hindi nyo naman pinagdadaanan. Di ba? Marinig nyo pa nga lang ito eh. Hindi na agad maganda ang impresyon nyo? Pero sige, kayo yun eh. At hindi ako. Kaya naman huwag kayo basta-basta magsasalita na parang alam na alam nyo ang lahat ng bagay. Dahil kung tutuusin,
Wala talaga kayong idea sa pagiging house husband. Hindi na namin kailangan magkaroon ng idea dahil hindi kami magiging house husband na tulad mo, no? Oo nga, hindi. Masyado nakakahiya at nakakababa yan. Walang masama sa pagiging house husband. Ang masama ay yung iniinsulto nyo ang trabaho ng bawat isa dahil lang di ito pasok sa standard nyo. Hindi na siguro nakakapagtaka kung bakit palagi kayong inaaway ng mga asawa nyo. Dahil puro na lang konsumisyon ang binibigay nyo sa kanila. Aba, yabang mo ah! Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Yung pagiging house husband mo? Para sabihin ko sa inyo, marami ako ipinagmamalaki. Una, dahil meron akong maunawain, masipag at mapagmahal na misis. Na kahit mahirap ang sitwasyon ngayon, hindi pa rin kami pinababayaan. Meron kaming maayos na relasyon at komunikasyon. Kayo ba? Puro kayo yabang. Akala mo kung sino mga perpektong mga gagong to? Subukan nyo kaya muna manalamin, no? Bago kayo mang-insulto at makialam ng buhay ng ibang tao. Mama Mia, akala ko wala na akong dahilan para mas maging proud pa sa mister ko. Pero nagkamali pala ako. Matapos nga niyang ikwento sa akin ang naging usapan nilang magkakaibigan, ay sobra akong natawa at natuwa. Palibhasa, hindi ko rin naman inaasahan na papatulan niya yung 2 ungas na yon. Kilala kasing mahinahon si Barty at hindi pala patol. Pero kapag napupuno nga naman ang salop, sumasabog. Tinanong ko din siya kung ano ang nararamdaman niya dahil tinanggihan niya ang trabahong inaalok sa kanya. Lalo pat alam ko din naman kung gaano na niya kagustong makapagtrabaho ulit. Pero sinabi lang niya sa akin na hindi pa yon ang pakiramdam niyang tamang trabaho na papasukan niya. Lalo pat makakasama niya doon yung mga toxic niyang mga kaibigan. Mama Mia, sobrang bilib talaga ako sa mister ko. At masasabi kong sobrang napaka-bless ko dahil ipinagkaloob siya ng Diyos sa akin para maging tatay ng mga anak namin at makakasama ko habang buhay. At ramdam ko na ganun din siya sa akin. Sa ngayon, meron ng trabaho si Barty bilang isang virtual assistant abroad na sobrang nagustuhan niya at kitang-kita ko nga ang kasiyahan sa mga mata niya. At the same time, work from home setup siya, kaya naman nagagawa pa din niya ang mga bagay na kinasanayan niyang gawin nung full-time house husband pa siya. Hindi perpekto ang bawat mag-asawa. Pero kung merong pagkakaunawaan at matibay na komunikasyon, ay mapagtatagumpayan ng kahit na sino ang kanilang relasyon. Napatunayan namin yun ni Barty. Sa totoo lang, sumulat ako dito para ibahagi ang kwento namin na sana kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga mag-asawang kabarangay na nakikinig ngayon. Kahit pa nga hindi mag-asawa, alam kong may nakuha sila sa aming kwento. Susubukin tayo ng pagkakataon pero palagi pa din namang may solusyon. Maraming salamat sakaling mapili niyo ang kwento ng buhay naming mag-asawa ni Barty dahil wala kaming hangad kundi ang pagbubuklod-buklod ng bawat pamilya lalo na ngayong pinaglalayo tayo ng pandemya. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christine.